Mapagpalang araw mga kaibigan, muli tayo ay nagpapatuloy sa ating siyam na uri ng Chosen Ones. Meron tayong Healer, the Warrior, the Elder, the Oracle, the Intercessor, the Hermit, the Truth Tellers, the Free Spirit, the Inspiring Infiltrator. Meron tayong video tungkol sa the Healer, the Warrior, the Elder, at the Oracle. So, kung gusto mong malaman kung isa ka sa mga Chosen Ones at ganito ang iyong papel o misyon, ay panoorin mo ang mga palatandaan upang may confirm mo. Sa video natin ngayon ay pag-aaralan natin ang isa pang uri ng Chosen One. Ito ang The Hermit. May mga tao na likas talagang lumalayo sa community. Sila yung makikita natin sa kabundukan, sa gubat, o kahit sa baryo pero namumuhay na mag-isa. Pagtataka tayo, bakit? Pero may mga tao talaga na itinakda, pinili, para lumayo, para mag-isa. Ang paglayo ba ay isang kahinaan? Paano kung ang katahimikan at ang paglayo na nakikita natin ay siya palang kapangyarihan sa taong iyon? Kung ikaw ay pinili, hindi para makihalubilo, kung hindi para magising sa mas malalim na pagkaunawa sa buhay. Kung ganito nararanasan mo, maaaring isa kang Chosen One, the Hermit o Ermitanyo. Welcome back to Patnubay TV. Sa video na ito, kakaibang uri ng Chosen One ang ating pag-aaralan at papakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga palatandaan ng isang ermitanyo. At paano ba mapapaunlad at mapoprotektahan ang iyong sarili, physically, emotionally at spiritually kung ikaw ay isang ermitanyo. Ang hermit ay hindi tumatakas sa mundo, gaya ng siyempre pagkakakilala o pagkakaalam ng mga tao sa paligid. Lumalayo siya upang mas makita ang katotohanan. Kung ikaw ay isang ermitanyo, ang mission mo ay maghanap ng malalim na karunungan, linisin ang sarili mula sa ingay ng mundo, at bumalik na may dalang liwanag at kaalaman para sa iba. Ikaw ay tahimik, pero ang lalim mo ay hindi kayang maabot ng karamihan. Narito ang mga palatandaan kung ikaw ay pinili para maging isang ermitanyo. Una, gusto mong mapag-isa. Hindi dahil galit ka sa tao, kundi mas malinaw ka na nakakapag-isip kapag ikaw ay mag-isa lamang. Madali kang madrain sa social interaction. Kailangan mo ng me time o alone time para mag-recharge. Pangatlo, malalim kang mag-isip. Hindi ka kontento sa surface level na usapan. Laging merong mga symbols, laging symbolical at saka prophetical ang iyong mga nakikita at ang iyong mga iniisip. Pangapat, dumaan ka na sa isolation phase. Ibig sabihin nun, dumaan ka na tila inilayo ka sa mundong ito. May panahon sa buhay mo na parang isolated ka. Number 5, hinahanap mo ang katotohanan, hindi lang kasiyahan. Meron kang malalim na interest sa kahulugan ng buhay kaysa sa entertainment. Ang isang ermitanyo ay makikilala din natin sa pamamagitan ng mga marka sa palad. Kapag ikaw ay merong mahabang headline, pababa ang curve, nangangahulugan ito na ikaw ay deep thinker at introspective. Pangalawa, meron kang mystic cross. Ito yung spiritual awareness at connection na nagkakaroon ka ng napakalalim na intuition, napaka-reliable na intuition. Meron kang
faith line na lumalakas habang tumatagal. Ito yung faith line mo na una ay parang halos hindi mo makita. Pero habang tumatagal ka sa pagiging ermitanyo, ito naman ay lumalakas, mas lumilinaw siya. Nagkakaroon ng self-discovered path. Doon mo palang nakikita ang iyong dapat lakaran. Pangapat, meron kang mga linya patungo sa Mount of Moon. Ang Mount of Moon ay makikita natin dito sa kabilang side ng ating palad. Ito ay bahagyang ibaba ng Mount of Mercury at ng Outer Mars. Tapos ito yung Mount of Moon. Ang tawag natin dito ay Mount of Luna. Kung meron kang mga lines patungo sa Mount of Moon, ibig sabihin lamang, ikaw ay merong marka ng isang ermitanyo. Meron ba tayo mga modern hermits ngayon? Sa panganahon natin ngayon, ang hermit ay maaaring mga taong mas pinipili ang simple at tahimik na buhay. Meron pa rin naman tayong nakikita na nag-iisa sa buhay. Meron nga tayong mga nakikitang content creators na nagbibigay ng malalim na kaalaman, hindi lang aliw. Nag-iisa sila na nakikipag-mingle sa pamamagitan ng social media pero nagbibigay sila ng kaalaman. Pero solo-solo nilang ginagawa ito. Yung mga spiritual seekers na nag-aaral at nagre-reflect na bihira na nating makita sa panahon ngayon pero meron pa rin. Sila ay maaaring mga modern na mga ermitanyo. Sila yung mga taong lumalayo sa toxic environment para magpagaling. Hindi sila laging visible. Minsan nga parang napaka-misteryoso nila. Yung iba kinatatakutan pa nga. Pero malalim ang impact nila sa mga tao. Sa Biblia naman, merong mga hermit type. Sila yung umaalis, lumalayo, pansamantala, pero bumabalik din. Pagka nakuha na nila ang kanilang mission, kapag nakuha na nila ang dapat na gawin nila mula sa spirit guide o mula sa Diyos, bumabalik sila para tuparin ang mission na yon. Tulad ni Moses. Si Moses ay nagtungo sa bundok, nag-fasting siya ng 40 days na walang pagkain, walang inumin. Napakahirap gawin yun sapagkat ayon sa science, kapag ikaw ay walang tubig sa 3 araw, pwede ka nang mamatay sa dehydration. Pero nagawa ito ni Moses for 40 days ng 2 beses. Siya ay naging isang ermitanyo sapagkat siya ay nasa kabundukan, nag-iisa at nakikipag-ugnayan lamang sa Panginoong Diyos. Si Elijah ay ganon din. 40 days din siyang nag-ayuno. Walang pagkain, walang tubig. Lumayo siya sa mga tao at kinausap ng Diyos sa katahimikan. Si Elijah ay hindi namatay, siya ay tinangay, salapaap, at inilipat na sa kabilang buhay nang hindi siya dumanas ng kamatayan. Si John the Baptist naman ay ganun din, namuhay siya sa ilang bago magbigay ng mensahe na linisin ang daan sapagkat ang Panginoon ay paparating na. Si John the Baptist, ang kinakain lamang niya sa ilang ay ang pukyutan. Si Joshua naman, o Jesus ang tawag sa translated na pangalan, siya ay madalas mag-isa upang manalangin. Siya din ay nag-ayuno ng 40 araw. So merong 3 na nag-ayuno ng 40 araw, si Moses, si Elijah, at saka si Joshua. Lahat sila ay dumaan sa isolation bago ang activation ng kanilang mission. Meron ka bang kakilala na tao na lumayo pansamantala at napag-isa? Tapos bumalik siya, meron na siyang dala-dalang misyon. Ngayon, kung ikaw ay meron ng mga palatandaan na ganito at identified mo na ikaw ay isang ermitanyo
at alam mo na meron kang dapat tanggapin mula sa Diyos upang ipapatid sa mga tao, well, kailangan mo pa rin i-develop ang iyong power. Una, yakapin mo ang iyong solitude. Huwag katakutan na ikaw ay mag-isa, sapagkat doon mo makikilala ang tunay mong sarili. Pangalawa, mag-practice ka ng deep reflection at journaling. Isusulat mo lahat ng mga kaganapan o nangyayari sa iyo. Iproseso mo ang iyong thoughts at emotions. Lagi mo silang balik-balikan, lagi mong aralin. Pangatlo, limitahan ang ingay. Lumayo ka sa social media, lumayo ka sa mga parties, sa mga distractions. Mas malalim ang clarity mo, ang linaw ng iyong pag-iisip kapag ikaw ay tahimik. Pangapat, palalimin mo ang iyong spiritual connection. Dito nang gagaling ang tunay mong lakas bilang isang ermitanyo. Yung connection mo sa Panginoong Diyos. Ang lahat ng chosen ones ay may mga kalaban. Una, kalaban mo sa sarili mo. Ganon din ang mga ermitanyo. Kapag ikaw ay isolated na nag-iisa, nagiging parang unhealthy ka. Kulang sa galaw, kulang sa exposure, kulang sa pagkain. Kalaban ito na dapat ang Diyos pa rin mag-iingat sa iyo kung ikaw ay mag-aayuno. Siya magpo-provide sa iyo ng kalakasan. Hindi kanya pababayaan na magkasakit. Yung iba isang araw lang na hindi kumain, nagkakasakit na kaagad sila. Pero ikaw, dahil sa presensya ng Diyos, kaya mo hanggang 40 days na mag-ayuno. Dahil nandyan ang Diyos para gumabay sa iyo. Kalaban din ng isang ermitanyo ang kanyang emosyon, kalungkutan, yung overthinking at self-doubt. Ito yung pagdududa sa sarili. Ang spiritual na kalaban naman sa sarili ng isang ermitanyo ay ang disconnection sa Diyos, pagkawala ng purpose. Yung bang parang hindi niya na alam kung ano ang kanyang purpose dito sa mundo. Ang isang ermitanyo kailangan protektahan ang kanyang sarili. Kailangan mag-balance ng solitude at movement. Ibig sabihin, may panahon na ikaw talaga ay mag-iisa, at may panahon din naman na kinakailangan mong lumabas. Hindi naman kinakailangan na the whole life mo ay nandoon ka lagi sa pag-iisa. Sapagkat may dahilan kung bakit ka nag-iisa. Ito ay ang makuha mo ang iyong mission, makilala mo ang iyong sarili. At pagka nakuha mo kung anong dapat mong gawin mula sa Diyos, ay iyon naman itong isa sa katuparan. Sa emosyon, kailangan mong paglabanan ang lungkot ng pag-iisa. Pero kapag ikaw ay likas na ermitanyo, hindi ka naman malulungkot kapag ikaw ay nag-iisa. Kailangan mo mag-connect sa tamang tao kapag kinakailangan. Spiritual, kailangan dito ang regular na panalangin at grounding. I-align ang sarili sa purpose mo. Ang mga ermitanyo, kilala nila ang kanilang sarili. Yun nga lang, minsan ay nagkakaroon ng mga pagdududa. Paano mo iingatan ang sarili mo bilang isang ermitanyo? Piliin ang tamang oras ng pag-iisa. Meron laging divine timing. Kailan? Huwag tuluyang putulin ang connection sa mundo. Hindi rin kasi po pwede. Sapagkat kaya ka binibigyan ng mission ay para sa mundo. Gamitin ang solitude para sa growth, hindi pagtakas. Para paangatin ang iyong level bilang isang ermitanyo. Panatilihin mo ang balance sa loob at labas ng iyong sarili. Tandaan mo na ang ermitanyo ay hindi nawawala, nagpapalalim lang tuwing siya ay nag-iisa. Ang hermit madalas ay nami-misunderstood. Iniisip ng iba na siya ay nag-iisa, pero sa totoo lang, siya ay laging konektado sa Panginoon. Hindi siya totoong nag-iisa sa mas malalim na realidad. Ang isang chosen one na hermit, meron siyang misyon na maghanap ng katotohanan sa pamamagitan ng pagiging tahimik. Dumadaan siya sa sobrang isolation para sa growth. Lahat ng bagay, spiritual, emotional, mental. Kailangang balansehin ang pag-iisa at koneksyon
sa Diyos at sa mundo. At dapat protektahan ang sarili sa lahat ng aspeto. Kung ikaw, kaibigan, ay nararamdaman mong isa kang hermit, i-comment mo sa katahimikan, natatagpuan ko ang sarili ko. Mga kaibigan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Patnubay TV kung ikaw ay bago pa lang. At sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin ang isang napakalakas na uri ng Chosen One. Ito ay ang The Intercessor. Malalaman mo kung paano ang panalangin ay nagiging sandata para sa iba. Kaya manatiling nakatutok dahil ang susunod na ito ay magpapakita ng kapangyarihan ng panalangin na hindi nakikita. Tandaan mo, ang tunay na hermit ay hindi tumatakas sa mundo. Siya ay naghahanda para baguhin ito. Maraming salamat sa inyong panonood at nawa ay magpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Hanggang sa muli.